Ayaw nang magtrabaho international, stay down na step down na Cayetano. O tingnan nyo, pati po yung mga viewers natin. Sabi ni Richelda Arroyo, bitayin si 10K, liar Cayetano, delayed tactics, a job. Lahat na ho yata ng kademonyohan na salita, tawag dito, binanggit nyo na kay Alan Peter Cayetano. Sige, dahil nandyan tayo ngayon, meron kasi dito akong napanood, pinagsosorry ni Alan Peter Cayetano yung bishop daw ho, o yung mga bishop daw po, mga kababayan. Message na naman yung misis ko. Kay coach nagbayad tapos binigay niya sa'yo. Okay. O, game. O, game. Eto ewan ko kung bakit at ano ang dahilan kung ba't pinagsosorry ni Alan Peter Cayetano yung mga bishop daw po. Oh. Yung unang untrue o yung unang kasinungalingan ay kami daw po ay nag-take over via majority at in-install ako para daw i-dismiss yung impeachment, para daw maging partial sa impeachment. Alam na namin ang gagawin mo dyan. No? Hindi mo i-dismiss. Hindi tayo mag-i-impeachment. Pero yung mga hakbang ho nila, kagaya na lang po, mga boss chief amo, sir, nung isinusulong nila na biglaan, na nakakagulat, na pagpapalit doon po sa rules ng Senate. Alam naman natin na para kay Sara Duterte yun at para doon sa mga senador na maooblo. Madami na po kasi yan, mga kababayan. Unang-una, ayan na nga po, si Senator Jinggoy Estrada, nasa oblo na po. Susunod dyan, baka po, nako sino? Si Boss Jewel, aka Boy Dila. Susunod na din yata. Dahil linggo lang daw po ang pagitan, mga kababayan. Chis Escudero, maaari din, Plunder din, Rodante Marcoleta, nitong mga nakaraang linggo lang, plunder din mga kababayan, dahil daw sa pagtanggap ng pagkalaki-laking pera, 75 million na regalo, mga bossing. Sino pa? Jinggoy, Boss Joel Boydila, no? Senator Chis, Marcoleta, si Bongo at si Bato de la Rosa. 6 na si Bato de la Rosa. Yung dalawang magkapatid na Bilyar. Di ba? Para at least kahit daw nasa oblo, mga kababayan, ay makakaboto at maididismiss nila or maa-acquit nila ang Vice Presidente Sara Duterte. Alam na namin yung style ninyo. Matutuloy, pero kahit walang pagdinig na, kahit hindi nyo napakinggan yung mga investigasyon at yung mga ebidensya nila, alam na namin ang nasa ulo ninyo, i-acquit si Sara Duterte. Huwag mo nga kaming ganyanin, no? Ang sabi ni Montulpo, bakla ka daw. Kaya ka daw madrama. Pero wag mo kaming dramahan, hindi kami makukuha sa ganyan, sir. Ay, si John Vic Remulla, naalala ko na naman. Sir! Ikaw Secretary John Vic Remulla, sa susunod, kapag hindi ka marinig na sir, iba itawag mo. Baka marinig ka at pakinggan ka. Meron po ebidensya, napakabilis ng pagkilos, napakaayos po ngayon, pati sa pagbigay ng summon, sa pagsagot. Yung schedule, ayos na po. Sinunod natin yung schedule na pinopost kay Senator Soto. There's no question that we're going to have that impeachment process that everyone is asking for. Pero ano kaya, And ito, mga DDS, alam ko naman may mga DDS dyan, takot na lang kayong magkomento dyan, takot na lang kayong tatatatype dyan no? Kasi lagi kayo nababara. Alam ko nandyan kayo. Guluhin lang namin ang isip ninyo. Ano kaya, Ang nasa isip ni Alan Peter Cayetano ay i-impeach talaga ang Vice Presidente. Kasi siya, Senate President. Malaki ang tsansa, na siya ang pumalit. Siguro, nag-iisip na siya ang pumalit bilang Vice President. Hindi. Pero matatalo din kung si Petra, sasabihin, si Petra ang aming gustong ipalit. Kasi pagbobotohan po yan ng Senado at ng Kongreso Hindi naman daw po uubra kung sakali na mamamayang Pilipino pa ang boboto para doon sa pagpalit ng Senate ng Vice President.
dahil masyado daw po magastos, bilyon-bilyon para sa isang upuan, tapos 2 taon na lang na termino ang gagawin, no? So magbobotohan ng Kongreso at Senado kung sakali si Petra isa sa ma-nominate, matatalo pa din siya sa Congress. Malamang ho, yung 300 na Kongreso, malamang doon, ganun din ang mangyari. 280 boboto kung sino, let's say si Beatrix Luistro ang makalaban ni Petra. Wala na ho yan. Sabihin mo na ang 30 boboto sa Congress kay Peter Cayetano at sabihin mo ng 13, 43. Tapos for sure, pagka one-on-one to ni Beatrix Luistro at Peter Cayetano, yung kay Beatrix, baka umabot ng 290 na boto yun. Di ba wala din to? No? Hindi din mananalo to. Question. Yung mga bishop po, yung mga business troop, yung mga school groups, humingi ba kayo ng apology? Kanino? Sa'yo. Bakit naman? Sa umpisa pa lang, nung inagaw nyo na, wag naman natin sabihin, iniluklok naman siya nung mga kasamahan niya, na siya din ho ang nag-organisa para mabuo yung 12. Na hindi ako naniniwala na si Cayetano ay hindi kinumbinse yung 13 o yung 12 senador. Wala hong maniniwala doon. Bakit ibinuko na nga po siya ni Robin Padilla, mga bossing? Yan ay nakadisenyo na para sa impeachment. Hindi nyo ihihinto yan. Dahil nakita at napansin na ng mamamayang Pilipino ang ginawa ninyo doon sa unang impeachment. Ngayon, ang nakikita namin dyan, papaanda rin ninyo, pero for sure, dahil doon sa mga narinig namin na mga sinabi ng mga kasama nyo at yung agenda ng mga kasama nyo, lalong-lalo na yung mga DDS dyan, alam na namin, magbubulag-bulagan at magbibingi-bingihan kayo doon sa mga ebidensyang ilalatag sa impeachment ng Vice Presidente. Alam na namin yan, sir. Kaya wag mo kaming dramahan. Di ba ang binigay nyo, resign ka agad? Resign ka agad, may judgment na kaagad. Resign! Pero ngayon nakita nyo, iba. So hindi pa tapos tayo sa first issue where we prove you wrong. Hindi pa kayo sorry dahil mali ang pananawagan nyo, may bago na naman para mag... Ang hilig ni Peter Cayetano ho, mga kababayan, mga boss chief amo sir, mag-live. Ano po? Pero tingnan nyo naman ho, mga boss chief amo sir. Asan ba 'yun? Yung sa Senado. Absent. Hindi pumapasok sila kasama yung majority ho. Kaya ano ang hamon ni Senador Rapi Tulfo dito kay Cayetano? Rapi Tulfo kay Cayetano, pumunta ka rito bukas. Otherwise, bakla ka. Ay, sorry. Oversight ko lang po, duwag ka pala, sabi dito.